Sagad na ang kapasidad ng emergency room sa ospital ng Maynila. Hanggang sa hallway, may mga nakapwestong pasyente na tinamaan ng leptospirosis. Live mula sa ospital ng Maynila, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, gaano karami ang mga pasyenteng na leptos dyan? Cheryl, hindi lang basta punuan kundi overcapacity na ang sitwasyon ng emergency room dito sa ospital ng Maynila. Bukod kasi sa mga usual cases na dinadala rito sa pagamutan, kapansin-pansin daw yung pagtaas ng bilang naman ng mga dinadalang pasyente rito na pawang may sakit na leptospirosis. Nagmuka ng kwarto ang bahagi ng pasilyong ito dahil sa dami ng mga pasyente. Puno na kasi ang emergency room ng ospital ng Maynila. Ang iba, hindi na kayang mabigyan ng hospital bed kaya nagtsatsaga na muna sa wheelchair habang nasa hallway. Karamihan nakararanas ng mga sintomas ng leptospirosis. Nagsimula raw dumami yan mula lamang nitong Lunes. Sa ngayon, kinakaya po namin, advocate naman po yung dami ng mga doctors at saka mga nurses po natin. However, yung dagsa ng mga pasyente sa emergency room. So inaasahan din natin na magkakaroon ng strain sa natin sa workforce natin pati sa abilidad ng ating ospital. Nasa 34 ang bed capacity ng ER ng ospital. Pero ngayon, doble na halos sa mga pasyente nito at patuloy pang nadaragdagan. Kaya ang isang surgery ward, pinagamit na rin muna para sa iba pang tinamaan ng leptospirosis. Isa na riyan ang tricycle driver na si alias Eddie na napalusong sa baha sa Baseco. Namamanas na ang paa niya, naninilaw din ng mata at hinang-hina. Hirap na nga rin siyang magsalita. Laki ako natutuyuan dito, sir. Yung laway. Tapos konting hirit lang, ubo na, gano'n. Gano'n din nga, sir. Dito masisimula. Kwento ng kanyang anak, madalas din daw nag-hallucinate ang kanyang ama o parang nawawala sa sarili. Kapag di ba tulog siya, sir, tapos bigla siyang gigising. Meron siyang hindi niya, nawawalan siya ng concept of time, hindi niya na-differentiate kung nananaginip pa ba siya. Ang 36 anyos namang empleyadong si alias Makmak na taga Bacoor, Cavite, napilitan lamang lumusong sa baha nitong nakarang linggo dahil gusto nang makauwi. Sobrang sakit po ng ulo, naninigip pagkatapos parang parang pinupukpok talaga pagkatapos yung katawan mo bugbog sarado para dinaig mo pa yung dinaig ka pa ng binugbog talaga. Pagkatapos hindi rin po ako makahinga. Kala ko kasi magdidilim na talaga yung panangin ko ng time na yun. Siyam na kabataan din na nakakonfine ngayon sa ospital dahil sa leptospirosis. Isa na riyan ang anak ni alias Abby na bumili lamang daw ng ulam. Kasi ang leptos, di ba madali lang yung ng pagkalat ng bacteria niya sa katawan. Pagdating ko nandiyan na siya sa ICU. Ilan lamang sila sa 62 pasyenteng tinamaan ng leptospirosis na dinala sa ospital ng Maynila mula nitong August 1. Mas mababa pa naman daw ang bilang na yan kung ikukumpara nung Agosto ng nakaraang taon. Pero sabi ng mga doktor, posibleng dumami pa ang mga pasyente bago matapos ang buwan. Paglilinaw din ng mga espesyalista, nagagamot naman ng leptospirosis. Pero hindi may kakailang isa itong nakamamatay na sakit. Sa katunayan, 4 na ang binawian ng buhay sa ospital ng Maynila ngayong buwan lamang. May dalawang stage kasi yan, yung septic phase, immune phase. Primarily yung kidney natin, no? Hindi na tayo nakakaihi to the point na kailangan silang madialysis. Aminado si Manila Mayor Isko Moreno, puno na talaga ang halos mga ospital sa Maynila dahil sa leptospirosis. Importante lang na alam ninyo na baka kayo ay maantala na mabigyan kagad ng medical attention. Dahil punong-puno po yung ating mga emergency room. Now, if you're willing to wait, you can stay. Cheryl, inatasan na rin ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng 44 na mga barangay health centers dito sa lungsod na mag-ikot-ikot na at kumustahin ang kanilang mga residente, lalo na yung mga lumusong daw sa baha o di kaya naman ay natalsikan ng tubig nito. Samantala, mabalik tayo dito sa ospital ng Maynila. Kanina talagang mayat-maya kami nakakakita ng mga dumarating na mga ambulansya dito sa lugar dahil nga sa sunod-sunod ng mga pasyenteng dinadala dito sa pagamutan. Yung tent na pinrovide
provide dito sa area para sa mga kaanak ng mga pasyente. Halos punuan na rin yan dahil talagang sa dami ng mga dinadala dito sa area. Nililimitahan na lamang din nila yung mga pinapayagang mag-accompany sa loob nitong mismong ER. At sa ngayon, merong hindi bababa sa 10 na posibleng madagdag pa kakagad dito sa bilang ng mga leptospirosis cases or patients na kasalukuyan ay inobserbahan sa emergency room. At saka idagdag ko na lang din, kasi nung tinanong natin yung ospital kung ano yung mga plano nila in terms of how to accommodate pa yung inaasahan pang influx no, o dagdag o surge pa ng dami ng mga pasyente. Ang sabi nila, pinapairal na rin daw ngayon yung referral system sa mga iba pang ospital dito sa lungsod ng Maynila. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.